Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal ni Carbonell. Mga kaibigan, ako at ang aking po mga kaibigan, sila Tom Agulto, Jolad Santos, Jun De Reyes, Franco Diocares, Romy Tuazon, at iba pang mga Board of Trustees ng Kawal Demokrasya Foundation Incorporated ay nag-meeting, nagpapalitan ng kuro-kuro at nagkakaisa sa aming pananaw na double time ang China sa kanila pong public relations gambit. Ano po ibig sabihin ito? Abay, patuloy po ang kanilang pag-recruit ng mas marami pa mga trolls, mga Pilipinong makapili, mga handang magpabayad sa Duterte Death Squad, the DDS, at ng kanilang backer at China laban po sa mga Pilipino, laban sa interes ng ating bansa, at ito po ay nagkakaisa sa kanilang direksyon na iligaw ang issue laban po sa anumang makakasira sa mga Duterte. Halimbawa, ang issue tungkol po kay Panero, tungkol kay Harry Roque, tungkol kay Sara Duterte, kay Bongo, ay inilalayo po nila. Ang tawag po dyan ay managing the issues. Yung po bang pinapakialaman nila ang direksyon ng usapin at dinadala nilang pilit ang usapin malayo po dyan sa mga kasira kay Duterte, kundi kung ano ang mga kasira kay Marcos. At sapagkat masyado pong malaki ang kanilang budget, ano po ang ating gagawin? Ang ating pong gagawin ay pagtibayin ang ating paninindigan, labanan ng fake news, labanan ng kampanya ng mga DDS, mga pro-Sara Duterte sa kanilang pagnanais na dapat mapalitan ang Panguluhan at ang ipapalit po niyan constitutionally walang iba kundi si Sara Duterte bilang bagong Pangulo bago po mag-Pebrero, sapagkat sa Pebrero ay magkakaroon naman tayo ng impeachment complaint na papagtibayin. Hindi na mangyayari ang ginawa nila Escudero, Supreme Court at ng mga backer-in-chief sa Senado na papawalang bisa naman nila ang impeachment. Samantalang impeachment ay isang legal na paraan upang panagutin ang mandarambong sa ating pong gobyerno. Ang mandarambong na nais ko natin panagutin ay walang iba kundi ang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas na sadly yan po ang minamanok ng China na maging Pangulo, kaya hindi po dapat siya ma-impeach. Yan po ay nagtagumpay sila sapagkat kanila ang Senado, kontrolado nila ang Senado, kontrolado nila ang Supreme Court, at kontrolado ang media. Kaya lang hindi po tayo kasali ron. Tayo po ay legitimate mainstream media practitioner. Tayo po ay author, manunulat, wala pong vlogger na ganyan. Ito po ang katunayan na tayo po ay legitimate na manunulat. Ito ay aking pong libro, A Country Run Like Hell. Sa Tagalog, ang bansang pinapatakbong mala-impyerno. Ako po ang author. Ito pong sunggo na ito ay si Duterte at ang medyo simpatiko, akala mo iyan generasyon, ay ang author po ng libro niya, Walby Carbonell. Ito nga pala ay inyong pong ma-order sa pamamagitan po ng teleponong makikita po ninyo dito po sa ating kanang bahagi. At
Ang simple lamang po ang procedure. Iti-text lamang ninyo ang inyong pangalan, inyong address. At pag natanggap na ninyo ang libro, at saka lamang kayo mag-GCash ng 1,000 pesos para halaga ng libro at shipping cost. Pati na po ang editorial nito. Medyo buwis buhay po ang author nito. Alam po naman ninyo ang dahilan kung bakit. Pero mga totohanan at gagamitin ang karamihan ng mga dokumento kung gano'n ito, gagamitin sa ICC, mga kaibigan. Nasa ICC na po ang libro nito at kung gusto ninyo magkaroon ng inyong kopya, please lang, umorder po kayo. Piling po yan ang isang mandirigmang non-vlogger pero naglilingkod po sa ngalan ng katotohanan. Totoo po ang aming pong pinagkaisahan na labanan itong fake news, labanan po ang pagpupumilit ng mga anti-Philippines, mga pro-China forces na bumaback up kay Sara Duterte na maging Pangulo by hook or by crook ngayon bago mag-Pebrero or at the worst sa 2028, mga kaibigan. Nagbibilda pa sila ng mga bata upang sa ganun ay lalabas ng henerasyon ngayon ay tumutugon sa hamon ng panahon ng pagbabago. Nandiyan binabakapan nila ang mga miyaw-miyaw, mga pro-Duterte kabataan, pareho ni Siraulo na Barsaga ng Cavite. Yan po ay representative ng Barsaga Dynasty. Yan po sa Dasmariñas, Cavite. Condemnable, crazy, mental health patient. Ito pong si Congressman Barsaga. Kaya po naging congressman yan sapagkat kontrolado ng mga Barsaga sa pamamagitan ng pera at ng COMELEC ang politika. Yan po sa Dasmariñas City. Ngayon, ano po ang ating pong pinupuntirya? Ito pong ginagawa ng China na tanggalin ang issues laban sa korupsyon sapagkat pag pinag-uusapan ng korupsyon, sabit masyado ang panguluhan ni Rodrigo Digong Duterte. Sapagkat ang kanyang in-appoint na secretary ng pinakakorap na departamento, Department of Public Works and Highways, ay walang iba kundi isa sa pinakakorap ng grabbers ng Pilipinas, pamilya ni Manny Villar. At ang pagkaka-appoint kay Mark Villar ay calculated. Ibig sabihin, hindi mapapagbita na magnanakaw kasi bilyonaryo. Mali, bilyon lalo ang kanilang ninakaw, bilyonaryo na sila. Walang katapusan ang kanilang pagkasibasib, pagkagani sa kayamanan. Yan ang pamilya Villar. Yan ang dapat labanan ng generasyon po natin ngayon. Alam po ninyo, tayo nagpapasalamat sapagkat meron pa rin po tayong mga makabayan na Pilipino. Nandiyan pa mga kabayan Black, nandiyan pa yung mga Shell Jogno, nandiyan pa mga Laila de Lima, nandiyan pa ang Sunny Trillanes na wala pa po makakapantay sa kanyang nagawang achievement para po sa ating bansa. Ang paglaban sa isang dambuhalang corruption machine na Duterte criminal syndicate gangster par excellence sa kanya po nilabanan. At halos wala pong kumampi sa kanya sapagkat takot lahat kay Duterte, pinupuri si Duterte, tinatawag pa si Trillanes na Trililing. Meron pa isang congressman dyan po sa Quadcom, sabi niya, Sunny, huwag kang puporma-porma dito. Sabay, ang pangalan yata niya ay Congressman Ako. Makapagpasikat lamang sila kay Duterte, mga kaibigan. Ipakita nila sa buong hanay ng DDS na sila ay pro-Duterte
bahala na mag-traidor sila sa bansang Pilipinas. At yan ang mali. Kaya nga po, ano po ang aming binabasa? Pinapagtibay nila ito pong issue ng bangag. Ultimong itong si Raulong Amy Marcos ay hawak na rin po ng mga Duterte sapagkat meron mga kadahilanan, hindi ko po masabi sa inyo sapagkat ito po naman ay hindi pornographic commentary. Hindi ko po babanggitin kung bakit masyado na humaling si Amy Marcos kay Digong Duterte. Hindi ko po papakialaman niya ang gulo na yan sapagkat ayaw ko po na maging porno. Ito po ating komentaryo. Mga kaibigan, sapat na sabihin ko sa inyo na ako bilang kawal ng demokrasya ay hindi nababahala sa pagkabangag ni Marcos. Naniniwala po tayong gumagamit siya ng droga. Naniniwala po ako, wala po akong prueba, wala pa akong testimonya, wala po akong beef, o wala akong dahilan para yan ay labanan. Ang akin po ay pag ikaw ay bangag, ikaw ay drug addict o drug user, ang biktima mo ay sarili mo. Ang biktima mo ay yaman ninyo. Ang biktima mo ay pamilya ninyo. Pero pag ikaw ay drug pusher, ang biktima mo, Republika ng Pilipinas, pag ikaw ay Pangulo o ikaw ay Senador, ang iyong biktima, ang iyong krimen laban sa sambayan ng Pilipino. Kaya, ang kawal ng demokrasya, magpapasensya na hindi ang kasama dyan po sa pinaglalaban ng China na ibagsak si Marcos dahil siya ay bangag. Ang akin po ay ibagsak lahat ng mga pro-DDS sapagkat sila ang bagong makapili ng sambayan ng Pilipino. Mabuti ang lamang meron po tayong Trillanes, mabuti meron pa tayong mga Catriona Gray. Nang sabi ni Catriona Gray, isa po ako naging tagahanga nito, hindi dahil sa kanyang ganda, hindi dahil sa kanyang talino at sinseridad. Nang sabihin niya, this generation that I belong, our generation will insist on accountability. We will not move on. Papaglaban daw po nila ito pong pagkukulang na ginawa, pagnanakaw ng mga senador at mga ibang pang official congressman dito po sa ating bansa. At dito po ay nagkakaroon tayo ng magandang pag-asa sapagkat marami na nagiging Trillanes at sana marami pa maging Catriona Gray, marami pa maging Christian Esguerra, marami pa maging kawal ng demokrasya. Ngayon, ang unang bibigyan po natin ng papuri ay si Ombudsman Boying Rimulya ng kanyang panagutin agad-agad ang mga pangalang malalaki na hinanay niyan. Ito mga ito ay magkakaroon ng warrant of arrest bago magpasko or specifically sa December 15. Abay, masasabi po natin sa wikang Ingles, the Ombudsman Boying Rimulya is a man in center stage. Siya po ngayon nakatuon na sa kanyang pagkakataon na maging bayani siya ng bansang Pilipinas o magmistulang Duterte siya na kanyang kakampi noong araw. Mga kaibigan, titignan po natin parin ni Catriona Gray. Tayo po ay humahanay sa ating po mga kabataan na hindi po natin papalagpasin itong pagmamarabis, pagnanakaw na ito ng ating mga senador at ating mga congressman. Lahat ng congressman ay guilty sa krimen ng negligence of duty. Nagpabaya kayo, mga congressman kayo, nagpabaya kayo sa harapang pagnanakaw at kung inyong pinababayaan at hindi kayo kumilos upang masawata yan
sinasabi ko at Speaker Romualdez, may kasalanan lahat ng congressman sa kanilang katahimikan sapagkat ang katahimikan sa isang British philosopher sa gitna ng maling nangyayari o habang nangyayari ang krimen, pag ikaw ay nanahimik, ikaw ay kasali na rin. Sabi po natin, kasali halos lahat ng congressman, lalo tigit yung mga useless party list congressmen sa pangunguna ng mga Duterte Youth, mga klase Sagit, nila Marcoleta, o Agimat ni Bong Revilla. Comelec, let's do away with this nuisance party list. Ito mga kriminal na party list. Abay, bakit mo pinapayagan na magkaroon kayo ng ganitong klaseng party list? Ang ultimong FPJ party list ay kriminal sa salang pandarambong ng Kaban ng Bayan. Ultimong si Grace Poe ay nasama na rin at nalulungkot man tayo pero gusto ko makitang nakaposa si Grace Poe at iba pang mga senador sa December 15. Ito ang ating pong paninindigan. Ako po ang kawal ng demokrasya na sasabing inibig ko ang Pilipinas. China, layas